Hello, welcome back. Sa video ito, pag-uusapan natin kung paano i-navigate si ClassN. So bilang online ESL teacher, ito yung karamihang tanong ng mga nagsisimula sa ESL or online tutoring. So without further ado, let's get started. Here, again, I'm using my tablet, pero ganito din yung makikita nyo kapag gagamitin yung laptop nyo or desktop nyo. So this one, makikita natin yung homepage ng ClassN. Mag-add contacts ka. Ganyan. Yan. Yung QR code, my QR code, this is your official QR code. Tapos, isasend mo to sa estudyante. Just a screenshot or save image. Isend mo sa estudyante, then magsisend si estudyante ng invitation or friend request sa'yo. Pwede, kapag na-accept mo na sa estudyante, kailangan mo nang gumawa ng class. Tama? Kunwari, may klase ka bukas, Thursday, alas 7 ng gabi. Ang gagawin mo niyan, mag-new class ka, new class, enter class name, kunwari Elsa. Elsa pangalan ng estudyante ko. Create and enter class. Lesson, ayun, makikita natin dito, Elsa, new course 1. Tapos start time, Thursday. Ito yung date, November 6. Tapos ito naman yung oras. Sabi ko alas 7 ng gabi, 19 o'clock. Tapos student, napaka-importante nito. Kunwari add. Yan. Na-add nyo na, kapag na-add na yung estudyante, yun na yun. Post. Ayun. Kapag na-post na, ayan, magpapakita na yung prepare. Kapag prepare, ibig sabihin, yun yung i-prepare mo yung blackboard, i-prepare mo yung lesson plan para sa klase ninyo bukas. So, save na siya kasi nagpre-prepare ka na beforehand. Tapos, kung kailangan nyo ulit gumawa ng panibagong oras, mag-add lang kayo dito. So, part ng new lesson, again, lesson. Tapos, ano ngayon? November 5 ngayon. 22:6, 22:10. 22:10 ang klase. Ayun, enter ang lalagay. Enter ang magpapakita kasi wala ka ng panahon para mag-prepare. So, enter na ang magpapakita. Hindi na siya prepare. Just click the enter. Tapos, ito yung magpapakita. Open your camera, turn it on your microphone, turn on your speaker. So, makikita nyo yung tatlong button, dapat naka-turn on lahat yon. Tapos, enter. Makikita mo yung sarili mo dito. Tapos, papasok na din si estudyante sa tabi. Pero dahil wala tayong estudyante, kunwari lang, pwede mong i-move si frame. Pwede mong i-move yung frame dito, ganyan. Pwede mo din siyang i-full screen. Ayun. Paano siya babalik doon? Just double tap. Ayun. Tapos, ngayon, ito yung again, I'm using my pad, kaya ganito yung home screen ng Blackboard. Pero kung gamit ninyo ang laptop nyo, mas better, mas maganda. Paano change yung background ng Blackboard dahil sobrang black? Click this one, here, yung pen, tapos makikita nyo yung parang drive o cloud. Yan. May magpapakitang 4 na categories. May drive, ito yung mga files na nasa drive ng ClassN mo, ClassN account. Ito yung organization drive. Ito yung kapag kasali ka sa company. Mas marami kang files kapag nasa company ka. Syempre. Pero ito yung resources. Ito yung resources, free siya. Free siya, hindi mo kailangan magbayad para ma-acquire yung mga free or resources files. Tapos dito tayo sa pangalawa, resources. Tapos makikita natin EDB samples, web-based games. Favorite ko si web-based game. Tapos classroom background. Yan. Makikita nyo maraming pagpilian. Let's choose Cat 1. Ayun. Cat 1. Nabago na yung blackboard natin. Hindi na siya color black. Kung gusto nyo ng iba, ito. Or this. Ay, mali. Nasaan na? Nasaan na yun? Cat 2. Ayun, okay. Ayun, nabago na yung background. Alam na natin kung paano tatanggalin yung background. Balik tayo dito sa drive. Ito yun, yung cloud. So, may pinaka right side. So, may pinaka right side. First, sa right side, may cloud. Ito kung saan mo makikita yung mga background mo. Kung saan mo makikita yung games, EDB games. Kung saan makikita yung EDB samples. Kunwari. Ito yung mga, yung mga ready-made na pwede na lang gamitin ng mga teachers. Kunwari, sports day. Ayun. See? Meron na siya. Pwede na lang kayong mag-usap. Meron ng mga clip art. Meron na ding mga stickers na pwede nyong gamitin. So, free lahat tong mga to. Just explore nyo lang kung ano yung gusto nyo. Kunwari, hindi. Guess who has the star?
ito, ganyan. Ayun. Para mag-enjoy si student, pwede nyo siyang i-explore, pwede nyo siyang gamitin. As long as papayag si teacher, papayag si parent ng estudyante ninyo. Kasi may mga parents po na ayaw na naglalaro yung mga anak nila habang klase. Kahit na educational games pa man yan, mas prefer nila yung lesson. May mga ganong nanay. Kaya make sure na alam ng mga nanay kung anong pinagagagawa natin sa klase. Pagkatapos niyan, dito tayo sa My Drive. Dito lahat ng drive nyo. Ito lahat ng drive ko. Hindi ko pa na punta lahat dito yung mga files ko kasi nasa Google Drive or nasa ibang account. Ganun. Pero ito yung kagandahan ni Class and App, gaya na nasabi ko sa pinakaunang video. Kasi pwede nyo siyang pag-imbakan ng mga files ninyo. Hindi na kayo pwede, ano ibig sabihin? Hindi na need na bumili pa ng drive or another SD card, mga ganun ba? Para lang may pag-imbakan ka. Kasi medyo malaki-laki naman yung gigabyte na kayang i-store ni Class and Drive. Kunwari, let's see, this one, Baby Bug. Ayun, magpapakita na si file dyan. Hindi magbabago yung Blackboard ninyo. Ganun pa rin. Kung gusto nyong i-erase si Blackboard ito, parang sweep, ayan, parang mop. Just tap this one and then clear. Kung gusto nyong i-clear yung buong Blackboard, not manually. Ayun. So, na-clear na yung mga sulat, mga stickers sa Blackboard ninyo. Pero yung background, syempre, ganyan pa rin. Kung gusto nyo i-change yung background, balik ulit kayo doon sa resources. Resources, then classroom background. Ayun. Next, dito tayo sa files naman. Ayan. Pag na-open na yung file, dito lagi kayo mag-change. Nandito yung mga importanteng features. Pagkapindot, magpapakita yung cursor ng mouse. Dito pwede nyong i-swipe downward, upward, ayun, at pwede kayo mag-annotate sa book. Kunwari, ito, circle nyo. Kim and carrots. Ayun. Or pwede kayo mag-drawing, ganun. Sino to? Ganun ba? Ayun. Or, ayun, tapos type, makikita natin dito yung T, text. Text, color white, pero hindi yan kita kasi. Then, pwede na kayo mag-type nyan. Ayun. Apoy. Oh. Pwede nyo siyang i-change color. Red, black, ito, A. Pwede nyo din palakihan yung text font. Pwede nyo din palakihan yung text size. Kunwari, ito, 18 lang. Pwede nyo siyang gawing 16. The smallest, 10. Ayan, the smallest size. Tapos, ito, lock. Ito yung lock, kahit na anong gawin mo, hindi yan gagalaw. Hindi siya ma-erase, hindi siya madadagdagan kasi nakalock. So, it's really important to check this. Tapos, kung gusto nyong, kunwari, mahaba-haba yung itatype ninyo, tapos, ganun din naman itatype nyo na naman. So, you just have to copy this one. Copy. So, here. Ayun. Just, pindot nyo lang to. Pindot lang. Ganun. Tapos, kapag gusto nyo namang i-erase, just click that one and then jtrash. Ayun. Okay. That's it. Ano pa ba? Ito. Okay. So, kunwari, gusto nyo nang mag-add ng welcome message. Welcome, nice to see you, ganon. Nice to see you. Ganyan ba? Bahala na kayo mag-design. Alam nyo na yan. Okay. Tapos, ito. Ayun. Yan. Tingnan natin pala yung sa may, wait lang. Merong iba't ibang sizes. Yung, kung paano may iba't ibang sizes yung text. Ganun din si brush. Ito. Colors to. Tapos, ito naman. Ito yung, anong tawag dito? Hindi to straight line. So, bahala ka na. Ito, straight line lang siya. Diretso lang. Para hindi bangking ay. Ito naman. Ito, hindi. Yan. Just straight line. Ito, circle. Ayun. Circle. Wait. Circle. And this one is square. Rectangle. Ayun. Tapos, ito yung mga sizes niya. Ito yung pinakamaliit. Ito yung thickest. Ito pala, ito yung broken lines. Kunwari, ito, tingnan nyo yung pinagkaiba. Ayun. Broken siya, hindi siya diretso. Ayan. Okay. Parang hindi na kayo mahirapang mag-ganun, mag-drawing ng manually na lines. Meron na siyang shapes na nakalagay. Ito naman, ito yung marker. Ito parang coloring siya. Parang mas lighter siya kaysa sa marker. Check natin ha. Kunwari itong red. Tignan nyo. Parang pangkulay. Pangkulay siya doon sa
Ayun. See? Nakularan. May kulay na yung ano natin. Pero kita pa rin yung marker. Kita pa rin yung marker na drawing natin kanina. So, ito, marker. Marker siya. Makapal na marker. Ito, mas light na color. Light na color. So, pwede siya pang kulay. Makikita pa rin yung gaya nito. See? Ganyan. Okay? Ayun lang. Ano pa ba? Oh. Tapos kung gusto nating i-erase lahat, ito yun. Eraser. Ito. Katabi ni marker. Katabi ni color. Yan. Pero hindi natin ma-erase yung mga shapes. Kunwari ni circle, si a straight line, si box, or si rectangle. Hindi natin yan pwedeng erasein. Kaya ang gagawin natin ito. Itong, ano ba to? Format. Mag-format tayo, hindi erasing. Ang gagawin nyo dyan, i-drag nyo lang siya. I-drag. Ganon. Pag ganon. Tignan nyo yung gumagalaw. Ganyan. Tapos may trash. Oh, diba? Wala na siya. Ganun lang. Ano pa? Yun na yun. Drive. Oh, save. Save EDB. Pag makikita nyo parang SIM card, dito sa may left side, on top of the cursor, makikita natin yung parang maliit na SIM card size, or SIM card shape, ganun. Yun yung pagsisave nung itong Blackboard na ito. Kaya, kahit na mag-i-back ninyo ang class and app, sa pagbalik ninyo sa susunod na klase, at kung gusto nyo mag-review sa napag-aralan nyo ngayon, pwede nyo gawin yon. Just save to, pwedeng album, pwedeng siyang i-save as picture. Pero pwede nyo rin siyang i-save as EDB. Mas maganda EDB. Tapos, just rename. I-rename nyo lang. Sabihin nyo Elsa 11/5/2025. Ayun. Tapos, okay. Ayan. Okay na. Ayun lang. So, kung may mga tanong kayo kung paano i-navigate si class and app, just leave a comment below. Yun lang. And looking forward to seeing you in my next video.